Ako ang anak ng demonyo, maliit na prinsesa ng mundo ng mga demonyo, ngunit ngayon ay opisyal na ibinabalik na ako. Dahil ang mundo ng mga demonyo ay hindi na kayang suportahan ako. Dahil ang mundo ng mga demonyo ay hindi na kayang suportahan ako. Dahil ang mundo ng mga demonyo ay hindi na kayang suportahan ako. Huwag kang magalit, hindi ayaw ng tatay na alagaan ka. Ngunit natalo tayo sa laban sa mundo ng mga immortal. Ang mga bayarin ay halos nagdala na sa atin sa kahirapan. Ngayon, talagang mahirap ang mundo ng mga demonyo. Kahit ang mga batong leon sa pintuan ng palasyo ng mga demonyo. Kahit ang mga batong leon sa pintuan ng palasyo ng mga demonyo. Noong nakaraang buwan, may isa pang tumakas. Tingnan mo ang palasyo ng mga demonyo. Sa tuwing umuulan, ako pa ang gumagamit ng trono para mangolekta ng tubig. Talagang sobrang tagas ng palasyo na ito. Nabawasan ng 3 bahagi ang mga perlas ng liwanag sa pahina. Nabawasan ng 1/4 ang perlas ng umaga sa pahina, at nakita ko pa mismo na naalis ito. Pumunta para magpalit ng pagkain. Ay! Tingnan mo, ang kapatid mo ay 108 taong gulang na. Kailangan niyang araw-araw na manguna sa pagmimina para makatulong sa gastos sa bahay. Tatay, sabihin mo na lang na hindi natin kayang alagaan ang kapatid na babae. Gusto mo siyang ipadala sa nanay para magpahinga. Bakit kailangan pang magpaligoy-ligoy? Tumahimik ka. Ano ang ibig sabihin ng magpahinga? Ito ay tinatawag na pagbisita sa pamilya. Ping Er, pakinggan mo ang sabi ni Papa. Ngayon, ang nanay mo ay ang Panginoon ng King Yunse, isang kilalang mayamang babae sa mundo ng pagtataas ng alituntunin. Hindi lang mayaman, siya ay isang makapangyarihan. Pumunta ka sa kanya. May makakain kang espiritual na bigas sa bawat pagkain. Araw-araw may espiritual na prutas na kakainin. Nasuot ang kanyang kasuotan na gawa sa cloud brocade. Natutulog sa mainit na kama ng jade. Bakit hindi ka pumunta? Hindi siya makapangahas. Natatakot siyang mapalo ng ina. Noong nakaraang pagkakataon, nang magtangkang maglakad-lakad sa ilalim ng bundok ng Kingyun, ninais niyang makatagpo ang kanyang ina. Pero hinabol siya ng proteksyong pangbundok ng ina at tinamaan ng 3 beses. Sabi ng ina, mahal na mahal siya na hindi na makaalis. Baliw ka, mahal na mahal ako ng nanay mo, hindi makawala sa pagmamahal niya sa akin. Sampal ay pagmamahal. Ang palo ay isang paraan ng pagpapahayag ng malalim na damdamin. Anak, ano ba ang alam nila? Ngumiti. Ang tatay na ito ay kailangang magbantay sa mundo ng mga demonyo. Hindi pwedeng walang hari ang mundo ng mga demonyo kahit isang araw. Parang hindi pwedeng walang papel sa banyo. Bakit hindi ka pumunta, kuya? Gusto ko sanang pumunta. Sino ang mag-aasikaso ng konstruksyon sa mundo ng mga demonyo kung pupunta ako? Hindi mo kayang basahin ang mga plano ng konstruksyon, tatay mo. Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Kaya kong isulat ang pangalan ng nanay mo. Oh. Sige, pupunta ako sa nanay. Pero may kondisyon ako. Sabi ko, huwag mong sabihin 1 beses. Pwede kahit 100 beses. Kailangan mong naaalala ako 3 beses araw-araw. Nakangiti ka ba? Tatay ay iniisip ka 300 beses araw-araw. Iniisip ka kung gaano karaming bagay ang gusto mong kunin mula sa nanay mo. Gusto mo bang malaman kung gaano karaming makukuha mo mula sa iyong ina? Ikaw talaga, ang dami mong sinasabi. Ito ang permit para sa mundo ng mga demonyo. Kapag lumabas ka sa mundo ng mga demonyo, itago mo ito ng mabuti. Huwag hayaang malaman ng iba na ikaw ay mula sa lahi ng mga demonyo. Kahit nakalahati lang ang iyong dugo. Ito para sa iyong ina. Sinasabi lang na namimiss siya ng tatay. At ang ani sa mundo ng mga demonyo ay hindi maganda ngayong taon. Tinanong kung pwede bang manghiram ng ilang espiritual na bato. Naiintindihan ko, tatay. Pinapagawa mo akong humingi ng limos kay nanay. Ay. Paano naman magiging limos yon? Ito ay normal na tulungan sa ekonomiya sa pagitan ng pamilya. Ito ay normal na pagtutulungan sa ekonomiya sa pagitan ng mga kamag-anak. Ito ay mainit na paglipat ng pagmamahal sa kabila ng mga hangganan. Nasaan ang pamasahe ko? Narito. Ito ay 3 pirasong mababang kalidad na espiritual na bato. Bumili ka ng kahit anong gusto mo. Kung hindi sapat ang pera, magtipid ka ng kaunti. Mag-ingat sa daan. Kung may mananakot sa'yo, tumakbo ka ng mabilis. Huwag kang makipagsabayan ng walang kwenta. Hindi namin kayang magbayad ng medikal na gastos ngayon. Sige, naiintindihan ko na. Lumaki na ang maliit na prinsesa. Maglalakad na mag-isa sa labas. Lola, ang dami kong nararamdaman, ang galing ko po. Nahuli ko ang langit na kumakain ng aking yung na prutas. Nahuli ko ang langit na kumakain ng aking yung nakatawan. Bakit ngayon ay nagkukunwari ng malalim na damdamin? Bakit ninyo ako iniiwasan? Siya ba iyon? Mukhang siya nga, ang amoy na ito, dugo ng demonyo. Walang pagkakamali, ano pang hinihintay, umalis na tayo. May isang walang muwang na nangagat sa kanyang kapatid. Nahuli ng demonyo at naging panggabi siyang palanggana sa loob ng 3 buwan. Anong palanggana? Literal na kahulugan nito ay
Bakit tumatakbo? Hindi naman kumakain si Pin-er ng mga multo. Tinuruan ako ng aking ama ng isang simpleng paraan para makaiwas sa hangin. Tinuturuan ako ni tatay ng isang simpleng paraan para magtago sa hangin. Parang tinatawag na pag-akyat. Kaibigan, paano ka nakapasok dito? Sa pamamagitan ng pag-akyat. Dalhin mo ako. Kaibigan, ang galing ng paraan mo. Nakatulong ito sa akin para makaligtas gamit ang hindi bababa sa 50 pirasong espiritu na bato. Sa pamamagitan nito, may proteksyon ako na hindi bababa sa 50 pirasong espiritu na bato. Ang paraang ito ay para sa pang-emergency lamang. Sabi ng tatay ko, masama ito sa lumbar vertebra kung gagamitin ng matagal. Umalis na ako. Saan ka pupunta, bata? Sa mundo ng mga immortal. Mag-isa. Anong pambayad sa pamasahe? Sabi ng kapatid ko, ito ang hinukay. Sapat na ba? Yinming na bakal na itim. O pinakamababang kalidad? Hindi sapat. Sabi ng tatay, huwag basta-basta ipakita ang pagkatao. Sabi ng tatay, huwag basta-basta ipakita ang pagkatao. Sabi ng tatay, huwag basta-basta ipakita ang pagkatao. Pero kung hindi ko sasabihin na ako ay prinsesa ng mundo ng mga demonyo, hindi ako makakatawid sa ilog. Kung hindi ako makakatawid sa ilog, hindi ako makararating sa mundo ng mga Diyos. Kung hindi ako makararating sa mundo ng mga Diyos, hindi ko matatagpuan ang nanay. Kung hindi ko matatagpuan ang nanay, kailangan kong bumalik. Huwag nang patuloy na kumain ng lugaw. Sa totoo lang, ako ay maliit na demonyo. Nakatakas ka rin mula sa mundo ng mga demonyo, di ba? Talagang hindi na maganda ang kalagayan sa mundo ng mga demonyo ngayon, kahit ang mga maliliit na demonyo ay tumatakas na. Narinig ko. Nagsimula na ang mga matatanda na magbenta ng mga perlas ng liwanag mula sa palasyo ng mga demonyo. Maliit na demonyo, kapag nakalabas ka na sa mundo ng mga demonyo, huwag mong ilantad ang iyong demonyal na aura. Kapag nakalabas ka na sa mundo ng mga demonyo, huwag mong ilantad ang iyong demonyal na aura. Baka mahuli ka ng mga tao mula sa mga sekta ng pagsasanay. Salamat sa tip. Medyo maayos. Ang mapa na ito ng lolo ay talagang abstract. Ay! Pangit na bagay. Paano pumunta sa King Yun-sek? Pumunta sa silangan ng 300 milya. Ikaw, bata, mag-isa. Tita! Malayo pa ba ang lakad papunta sa King Yun-sek? May 200 milya pa. Nasaan ang pamilya mo? Alam mo ba si King Meng-sek leader? Alam ko. Siya ang pinakamagandang babae sa mundo ng cultivation. Bata, mahilig ka rin bang mangarap tungkol sa kanya? Pupunta ako sa aking ina. Ito ang inyong Panginoon. King Meng. Ang mga tagahanga ng aming Panginoon ay nakarating mula sa pintuan ng Zongshu sa King Yun-sek hanggang sa madilim na bitak sa Demon Realm. Mula sa pintuan ng King Yun-sek hanggang sa madilim na bitak sa Demon Realm, may higit sa 8 pwesto na nagpunta upang magpahayag ng kanilang pag-ibig. May higit sa 8 pwesto na nagpunta upang magpahayag ng kanilang pag-ibig. Higit sa 8 pwesto. Sinasabi na siya ay ang kanyang nawalay na anak na babae, habang siya naman ay nagsasabi na siya ay ang nawalay na anak na babae niya. Anak, pamangkin na babae, tatay, lola, mga tiyahin at mga kamag-anak. Yung nakaraang ganito ang ginawa, lahat ng nandito pa, naglilinis pa ng hayop sa bundok. 3 taon na akong naglilinis. May tiwala ako. Liham ng tatay ko para sa nanay ko. Mahal kong Dremy. Sa taon na ito, hindi maganda ang ani sa impyerno. Ihingi ng kaunting espiritual na lakas. Ang paraan ng panlilin lang dito ay sobrang halata. Maganda si Ping-er. Hindi masyadong kumakain. 3 beses sa isang araw, lugaw lang ang kinakain. Lugaw. Ang anak ng aming Panginoon ay kumakain ng lugaw. Talagang ako ang kanyang anak na babae. Tara na, tara na. Sa susunod, gumawa ka ng mas magandang kwento. Ngayon, dahil bata ka pa, hindi na kita papansinin. Sige na, hindi makita ng ina ang kanyang anak na babae. Sanay na ako sa ganitong kwento.
Maraming kwento tungkol sa mundo ng mga cultivator ang sinabi sa akin ng tatay. Maraming kwento tungkol sa buhay ng mga cultivator ang sinabi sa akin ng tatay. Kadalasang may ganitong mga sitwasyon, mga eksena ng mga dugo na nagkikita ngunit hindi nagkakakilala. Ngunit hindi ko inasahan. Ang mga kwentong ito ay naging realidad. At nagdala ito sa akin ng alikabok sa mukha. Maliit na bata, dumating ang mga bisita. Nasaan ang pamilya mo? Hindi ako kayang buhayin ang tatay ko. Pupunta ako sa nanay ko. Pero ayaw ako ng nanay ko. Ay, napakasama. Kumain ka ng marami para lumaki. Narinig kong nag-aatang ang punong guro ng Kingming. Kailangan niyang magkulong ng 3 taon. 3 taon, kaya hindi siya makakasali sa malaking pagtitipon ng sekta ngayong buwan. Hindi ba't hindi siya makakasali? Siyempre, hindi siya makakasali. Paano siya makakalabas habang nagkukulong? Magkukulong siya ng 3 taon. Ano ang gagawin ko? Mangingilangan ako ng limo sa harap ng inn sa loob ng 3 taon. Sinasabi na sa Dongse City, sa ika-15 araw ng buwang ito ay may. Sinasabi na sa Dongse City, sa ika-15 araw ng buwang ito ay may. Sinasabi sa Dongse City, sa ika-15 araw ng buwang ito ay may. 10 taong pagdiriwang ng malaking pagtawag ng mga sekta. Lahat ng malalaking sekta ay pupunta upang kumuha ng mga disipulo. Lahat ng malalaking sekta ay pupunta upang kumuha ng mga disipulo. Lahat ng malalaking sekta ay pupunta upang kumuha ng mga disipulo. Pupunta rin ba ang King Yun Sect? Pero malayo ang Dongse City. Maraming mga mabangis na hayop sa daan. Maging mga halimaw. Huwag kang mag-alala, maliit na bata. Alam ko. Alam mo pa, pupunta ka pa rin. Paano kung dalhin ka ng mga hayop sa daan? Natatakot sa akin ang mga hayop, hindi sila magtatangkang lapitan ako. Mag-ingat ka sa daan. Kapag nasa panganib, tumakbo sa maraming tao. Salamat, kuya. Talagang matigas ang karne. Sobrang sakit sa panga ko habang umunguya. Pero kahit papaano, karne pa rin ito. Master, tingnan mo, ang cute ng batang ito. Kumain na lang ng natira. Sabi ng tatay ko, dapat tayo'y marunong magpasalamat, lalo na sa mga magaganda. Maliit na kapatid na babae. Paano nakuha ang karne ng mababang antas na halimaw? Huwag kang matakot, kami ay mga disipulo ng Tianzhenzong. Hindi kami masamang tao. Nahuli namin ito. Nahuli. Tumakbo sila nang makita ako. Hinabol ko siya at sinuntok sa ulo. Tapos inihaw ko at kinain. Pero hindi masarap, sobrang tigas. Bata, anong ginagawa mo sa Dongse City? Nasaan ang mga magulang mo? Wala akong magulang. Hindi ako kayang buhayin ang tatay ko. Pinadala niya akong hanapin ang nanay ko. Nagsara ang aking ina. Kaawa-awang bata. Ano ang balak mong gawin? Balak kong sumali sa malaking pagsusulit ng sekta. Kailangan ay 6 na taon ka na para makapagparehistro sa malaking pagsusulit ng sekta. Mukha ka lang 2 o 3 taon. 3 taon, kung ay round off ay 6 na taon na. Ngunit ang edad ay nakadepende rin sa kakayahan at espiritual na ugat. Paano kung ako ay isang henyo? Kapatid, wala tayong babaeng disipulo sa Tianzhenzong. Kapatid, wala tayong babaeng disipulo sa Tianzhenzong. Baka mas mabuting dalhin na lang siya pabalik. Gusto mo bang sumama sa amin pabalik? Ayaw ko, gusto kong pumasok sa Kinyunzong. Paalam. Sinasabihan niya tayong mahirap. Tama siya. Talagang mahirap kami. Pangalan, edad at pinagmulan. Fupin. 3 taon at 1 buwan. Mocheng. Ay, muntik ko nang masabi. Sa sekta, kailangang umabot ng 6 na taong gulang bago maaaring gamitin ng bata ang malaking teknik. Pero narinig ko na ang mga henyo ay pwedeng mag-exempt. Kailangan mo munang patunayan na ikaw ay henyo. Ang bayad para sa pagpaparehistro ay 10 piraso ng mababang uri ng espiritual na bato. Wala akong pera. Ay naku, sige na, nanalo ka na.
5 ugat ng espiritu, balansing 5 elemento. Ngunit bawat katangian ay napakahina. 5 ugat ng espiritu, hindi ba't ito ay karaniwang tanda ng kawalang silbi? Ganun. Ang bilis na pagsasanay ay 1% ng solong espiritu. Sa buhay na ito, mabuti na kung makakapagtayo ka ng pundasyon. Sayang naman ang ganitong ka-cute na bata. Hindi ba maganda ang 5 espiritu ng matanda? Anak, ang 5 espiritu ay nangangahulugang kailangan mong sabay-sabay na sanain ang 5 uri ng kapangyarihan. Ang kinakailangang yaman ay 5 beses ng iba. Ngunit ang progreso ay 1% lamang ng iba. May isang sinaunang kasabihan sa mundo ng pagsasanay. Mas mabuting magkaroon ng isang purong ugat kaysa sa isang gubat ng 5 ugat. Huwag nang magkaroon ng 5 ugat sa isang kagubatan. Napakabuti, napakagandang ugat. Ang ugat ng batang ito ay maihahambing sa mga henyo ng pisikal na pagsasanay. Ang ugat ng batang ito ay maihahambing sa mga henyo ng pisikal na pagsasanay. Napakaganda ng katawan. Iyan na ang magandang simula para sa pagsasanay. Pero 5 ugat, walang silbi ang mga mahika. Tama nga. Kung isa lang ang ugat at ganito ang katawan, talagang magiging pambihirang henyo iyon. Walang mas mahalaga dito kaysa sa nanay ko. Sabi ni tatay. Hanapin ang nanay ko, makukuha mo lahat yan. Hindi ito nakakatakot kahit kaunti. Pag nakita nila ako, agad silang umiikot at tumatakas. Tungkol naman sa mga demonyo, ang tatay ko ang pinakamalaking demonyo. Napakatigas ng kanyang loob. Ang batang ito ay hindi pangkaraniwan. Ang 5 ugat ay karaniwang katumbas ng walang silbi sa mahika. Ngunit ang kanyang mga ugat ay napakahusay. Ang kanyang kalooban ay napakatatag. Isa siyang magandang material para sa pisikal na pagsasanay. Kami sa Kinyon Sek ay nakatuon sa mahika, mga talisman. Kami sa Kinyon Sek ay nakatuon sa mahika, mga talisman. Kami sa Kinyon Sek ay nakatuon sa mahika, mga talisman. Hindi kami mahusay sa pisikal na pagsasanay. At 3 taong gulang pa lang siya. Masyado pa siyang bata. Sino ang mag-aalaga kapag ibabalik natin siya? Munting bata. Hindi ka nga nakakatugon sa mga hinihingi ng aming sekta. Bumalik ka na sa bahay. Munting bata, kahit na wala kang kaugnayan sa sektang Kinyon. Ngunit ang matandang ito ay may alam sa isang lugar na babagay sa iyo. Ang matandang ito ay may alam sa isang lugar na babagay sa iyo. Alam ko ang isang lugar na bagay sa iyo. Saan iyon? Tianjinzong. Talaga bang hindi mo ako maaring ipasok sa Kinyunzong? Okay na sana kahit bilang isang aliping disipulo. Una, masyado kang bata. Pangalawa, hindi maganda ang iyong espiritual na ugat. Pangatlo, wala ka pang pambayad sa rehistro. Huwag nang pag-usapan na pagkatapos pumasok sa sekta, kailangan mong kumita ng sarili mong yaman. Kahit na nandito ka bilang tagapaglingkod, wala kang patutunguhan. Hindi ko kailangan ng patutunguhan. Basta't makikita ko lang kayo, mga guro. Ikaw, isang tagapaglingkod na disipulo. Wala kang pagkakataon na makatagpo ng guro sa buhay na ito. Sige na, anak. Pumunta ka sa paghahanap ng tamang daan para sa iyo. Kung hindi mo makita ang nanay, kailangan na bang bumalik sa mundo ng mga demonyo? Bumalik sa mundo ng mga demonyo para magpatuloy sa pagkain ng lugaw, o sumama sa kuya para magmina. Talagang walang bayad sa pag-aaral, kasama na ang pagkain at tirahan. Ikaw pala, maliit na kapatid. Ayaw sa akin ng Kinyunzong. Kayo ba ay tatanggap sa akin? Siyempre, tatanggapin ka namin. Halika, subukan natin. Ah! Mahirap maging espada na nag-aaral. Kailangan mag-ensayo ng espada, magmeditasyon, at magpahusay ng katawan araw-araw. Talaga bang handa kang pumunta sa Tianjinzong? Handa akong gawin iyon, basta may pagkain at tirahan. Hahaha, ayos, mula ngayon. Ikaw na ang nakababatang kapatid na babae ng Tianjin Sect. May nakababatang kapatid na babae na tayo. Unang babaeng disipulo ng Sword Sect sa loob ng 100 taon. Unang babaeng disipulo ng Tianjinzong sa loob ng 1 siglo. Hahaha. Kahit na hindi ko natagpuan ang nanay. Pero at least may lugar akong matutuluyan at kakainin. O nga pala, anong pangalan mo, maliit na kapatid? Fupin. Magandang pangalan, halatang isinulat ng isang taong may kultura. Siyang nagbigay ng pangalan ang tatay ko. Maliit na nakababatang kapatid. Ako si Suning. Ikaw ang aking pangatlong nakatatandang kapatid. 103 taong gulang, nasa gitnang yugto ng Jindan. Magandang araw, pangatlong nakatatandang kapatid. Ako si Yan Chuan. Ikaw ang aking pang-4 na nakatatandang kapatid. 104 taong gulang, nasa gitnang yugto ng Jindan. Kumusta? Ikaw na pangalawang guro. Sa pangalan pa lang, tiyak na may kinalaman ito sa apoy. Siguradong masarap magluto. Espada, ako si Murong Zhu. Ikaw ang aking ikalimang guro. 105 taong gulang, nasa gitnang yugto ng Jindan. Kumusta? Ikaw na ikalimang guro. Ako si Gucheng Guang. Ikaw ang aking ika-6 na nakatatandang kapatid. 78 taong gulang, nasa simula ng Golden Elixir. Kayo, pinakabata, 78 taong gulang na. Nga, 78 na pero parang bata pa rin. Bata na 78 taong gulang. Ano naman ang tawag sa akin na 3 taong gulang at 1 buwan?
Ano ang ibig sabihin ng 3 taon at 1 buwan ko ngayon? Ano ang edad ng pagiging menor de edad sa mundo ng mga nag-aaral ng immortalidad? Ano ang edad ng pagiging menor de edad sa mundo ng mga nag-aaral ng immortalidad? Ano ang edad ng pagiging menor de edad sa mundo ng mga nag-aaral ng immortalidad? Hanggang 300 taon ay itinuturing na kabataan. CJ, ang tatay ay 3,000 taon na at iniisip pa rin siya ay isang batang henyo. Ang tatay ay 3,000 taon na at iniisip pa rin siya ay isang batang henyo. Makatwiran na ituring na kabataan ang 300 taon. Shen Qingshen, magpatuloy. 110 taong gulang na pangunahing disipulo ng Tianzhen Zong. Nasa unang yugto ng Yuan Ying. Magandang araw, guro. Ang ating guro ay ang pinakamagaling sa mundo ng pagsasanay sa mga Diyos. Ang ating guro ay ang pinakamagaling sa mundo ng pagsasanay sa mga Diyos. Ang ating guro ay ang pinakamagaling sa mundo ng pagsasanay sa mga Diyos. Pumasok sa yugto ng Yuan Ying sa edad na 100. Talaga bang napakaastig ng Yuan Ying? Mas malakas ito kaysa sa Jindan. Dahil nakakuha na tayo ng disipulo, umuwi na tayo. Walang ibang darating, sigurado ako. Ganito ba kabilis? Hahaha, maliit na kapatid. Sa ating chance word set, mahalaga ang tadhana. Hindi tayo puwersado. Ibinalik ako ng tatay ko. Hindi na nakipag-ugnayan si ina sa loob ng kwarto. Akala ko wala na akong pamilya. Sa mga kapatid na nakasuot ng sira-sirang damit na mahirap. Sinasabing dadalhin nila ako pa uwi. Alaynan. Mahal ang mga espada ninyo, siguro. Pwede ang mga espada ng mga mage, hindi pwedeng ang mahirap na espada. Kaya ang pera ninyo ay naubos sa espada. Ang espada ay buhay ng mga tagapagsanay ng espada. Ang espada ay kasama natin sa ating daan. Paano natin maaring baliwalain ang kasama sa daan? Kahit na ang kasama ko sa daan, ay nakuha ko mula sa second-hand market noong nakaraang taon. Naka 30% off. Pero mahal na mahal ko ito. Umupo ka ng maayos, little sister. Gising na, little sister, nandito na tayo. Ha! Kahit nasa mundo ng demonyo, pero maganda pa rin ang mga gusali sa kabisera. Maganda pa rin ang mga gusali sa kabisera. Kahit na ang magic palace ng tatay ko ay may butas sa pader at hindi masara ng maayos ang pinto. Pero ito pa rin ay isang tunay na palasyo. May mga estatwa ng mga leon sa pintuan. At dito, saan kayo karaniwang nakatira? Bawat isa ay may sarili niyang pugad. Hindi pa naihukay ang sayo. Sandali, tutulungan ka ng mga senior brothers na maghukay. Gusto ba ng junior sister mo yung nakaharap sa south o sa north? Gusto mo bang may balkon? Ang kuweba ay pwedeng may balkonahe. Siyempre pwede. Yung akin may maliit na plataporma. Pwede akong mag-ehersisyo ng espada doon sa umaga. Sa gabi, pwede akong tumingin sa mga bituin. Kaya lang kapag umuulan, nag-iipon ng tubig. Kailangan kong magsalok, paano naman ang pagkain? Kapag maganda ang panahon sa tuktok ng bundok, tumingin sa dagat ng ulap at humanga sa malamig na buwan. Napakamakabago kapag umuulan sa kuweba. Makinig sa tunog ng ulan at magnilay sa daan ng espada. Napakaromantiko. At ang paliligo. May banal na bukal sa likod ng bundok. Sige lang, maligo ka. Pero medyo malamig sa taglamig. Kailangan ng tunay na enerhiya para protektahan ang katawan. Maliit na kapatid, wala ka pang kakayahan. Sa taglamig, tutulungan ka ng mga nakatatandang kapatid na magpainit ng tubig. Lahat tayo ay mga tagapagsanay. Isang purifying technique lang ang kailangan. Pero hindi ko alam ang purifying technique. Doon sa likod ng bundok, humanap na lang ng lugar para mag-ayos. Doon sa likod ng bundok, humanap na lang ng lugar para mag-ayos. Tandaan mong maghukay at itago ito. Kung hindi, dadami ang langaw. Tama, tungkol sa punong guro. Kailangan ko bang makipagkita? Nasa labas ang punong guro, naglalakbay. Kailan siya babalik? 50 taon na ang nakalipas. Sabi ay babalik pagkatapos ng 1 siglo. Ngayon ay may natitirang 50 taon pa. At ang mga nakatatanda, nagtatrabaho ang mga nakatatanda sa labas. Nagtatrabaho sa labas. Ang nakatatandang pinuno ay nagtatrabaho bilang tagapag-alaga sa katabing Yuling Zong. Si Elder Ka ay nagtatrabaho bilang tagapag-alaga sa katabing Yuling Zong. Ang nakatatandang pinuno ay nagtatrabaho bilang tagapag-alaga sa katabing Yuling Zong. Responsable sa pagpapakain, nag-aalaga at nag-aayos ng balahibo, kasama ang pagkain at tirahan, at makakapaglaro ng libre sa mga espiritu. Magtatago ng kaunting itlog ng espiritu pabalik. Ang ikalawang matanda ay nagtatrabaho bilang apoy sa alchemy sa King Yunse. Sinasabing marami siyang nakuhang kaalaman sa paggawa ng elixir. Kapag bumalik tayo, magkakaroon na tayo ng sariling silid para sa alchemy. Kapag bumalik tayo, magkakaroon tayo ng sarili nating alchemical tablet. Oh, mayroon na bang alchemical furnace ngayon? Wala. Paano naman ang mga gamot? Wala rin.
Kung mayroon tayong alchemical room, ano ang ilalagay natin doon? At ang ikatlong nakatatandang guro ay naglilinis sa Zen bilang isang tagalinis. Sinasabing binigyan pa siya ng robe ng monghe. Ang mga kasuotan ng monghe na naipon ay sapat na para sa atin sa loob ng 10 taon. 4 na nakatatandang monghe. Walang 4 na nakatatandang monghe. Talagang mayroong 4 na posisyon ng nakatatandang monghe sa sekta. Ngunit 3 lamang ang naitalaga. Ang ika-4 na pwesto ay nananatiling bakante. Bakit hindi ito alisin? Dahil sinabi ng pinuno, ang mga pahina ay tila nagpapakita ng pag-unlad ng ating sekta. Tila may pag-asa ang ating hinaharap. Tila tayo ay mapagpakumbaba at tahimik. Tila ang yaman natin ay nasa ating pananaw lamang. Ngunit mayroon pang isang ikalawang nakatatandang kapatid. Ang ikalawang nakatatandang kapatid ay si Fu Xiao. Nasa huling yugto ng Gold Core. Naghahanap ng mga espiritual na bato sa labas. 3 taon nang hindi umuwi. Hindi ba kayo nag-aalala? Nag-aalala kami. Bawat buwan ay nagpapadala kami ng sulat para tanungin kung nahanap na ang mina. Bawat beses ay sumasagot siya. Malapit na, malapit na. Noong Enero, nagpadala kami ng sulat para tanungin kung kailangan ba niyang magpadala ng kaunti. Sumagot siya na hindi na kailangan. Kumakain ako ng lupa para mapuno ang tiyan. Kaya. Ang Tianjin sect, may kabuuang 7 na disipulo. Ang ikatlong matanda, isang pinuno ng sekta, 11 katao. Ang mga pangunahing tauhan ay, wala bang mga disipulo mula sa labas? Wala. Dahil ba hindi kayang alagaan? Naiintindihan ko na, ito ang pangunahing tuktok. Nasa tuktok ng bundok ang kuweba ng punong guro. Sa harap ng kuweba ng punong guro, andyan ang pugad ng ibon. Hindi na bumalik ang Panginoon sa loob ng 50 taon. Nakuha na ng isang grupo ng mga espiritong ibon ang yungib. Bakit hindi pa sila pinalayas? Hindi naman bumabalik ang Panginoon. Walang silbi kahit na walang laman. Kung nakatira ang mga espiritong ibon, makakakuha pa tayo ng mga itlog. Yung mga itlog ng espiritong ibon, isang piraso ay nagkakahalaga ng 100 pirasong mababang antas na espiritong bato. Minsan sa isang buwan, namumulot, maraming bato ng espiritu ang makukuha. Sabi ng leader, dapat ay wastong gamitin ang mga yaman ng sekta. Nakuha ng ibon ang kanyang tahanan. Kailangan ng kabayaran sa mga itlog, makatarungan at makatwiran. May katwiran. Kung ganito lang ang tatay sa pamumuhay, hindi sana ganito kahirap ang mundo ng mga demonyo. Maganda ang tanawin dito. Makikita ang pagsikat ng araw, patag din ang lupa. Hindi masyadong bumabaha kapag umuulan. May puno pa sa tabi, makakapagbigay ng lilim sa tag-init. Malapit din sa bukal. Madaling maligo, dito na lang. Dito pwedeng maglagay ng mga bagay. Dito pwedeng maglagay ng bulaklak, kahit wala tayong bulaklak. Pero pwede muna itong itabi, para kapag umuulan, makakalabas ang tubig. Hindi ito mag-ipon sa plataporma. Noong dati, ginamit ko ito. Gamitin mo muna. Bibigyan kita ng kahoy na kama mamaya. Bago itong ginawa. Ang bulak ay galing sa ligaw na bulak sa likod bundok. Maaaring medyo matigas. Kahit na mahirap ang pook na ito. Nakatira ako sa yungib. Pero may mga naghukay para sa akin. May mga naglipat ng kama para sa akin. May mga nag-ukit ng pangalan para sa akin. Ito ang unang pagkakataon na may nagpakita ng kabutihan sa akin mula nang umalis ako sa mundo ng demonyo. Salamat sa mga nakatatandang kapatid. Bakit ako magpapasalamat? Mula ngayon, pamilya na tayo. Hindi ba kayo magpuputol ng pagkain, mga kapatid? Masama ang lasa ng putol ng pagkain. Sobrang masarap ng niluto ko. Hindi makakaya na hindi kumain. Tama. Tama, masarap magluto si Yan Chuan. Lalo na ang braised pork. Makakagawa ako ng 3 malaking manto. Pwede bang ayusin ang kawali? Kaya, ginamit ko ang teknik ng pagsasanay para ayusin ito. Mas matibay pa kaysa dati. Sinungaling. Mukhang gawa sa bato itong manto. Matagal lang nakalagay, medyo matigas na. Nakakabatang kapatid, magbabad ka sa sabaw. Matagal lang nakalagay, medyo matigas na. Nakababatang kapatid, ang sabaw mo ay matagal lang nakalagay, medyo matigas na. Nakababatang kapatid, ang sabaw mo. Masarap. Mas masarap ito ng 1,000 beses kaysa sa nilutong lugaw ng tatay ko. Mas masarap ito ng 1,000 beses kaysa sa nilutong lugaw ng tatay ko. Nakababatang kapatid, dahan-dahan ka lang kumain, baka mabilaukan ka. Walang anuman, gutom ako. Sapat na ba, nakababatang kapatid? Hindi pa sapat, gagawin ko pa ulit. Sapat na, sapat na. Ito ang pinakasagana kong kain nitong mga nakaraang araw. Sa hinaharap, araw-araw na akong kakain ng busog. Kuya third. Kuya fourth. Anong nangyari, maliit na kapatid na babae? Nanaginip ng masama, gusto ko lang sanang itanong.
Bakit ang hirap-hirap ng ating Tiansong? Bakit ang hirap-hirap ng ating Tiansong? Bakit ang hirap-hirap ng ating Tiansong? Noong unang panahon. Noong panahon na ang buhok ng ikatlong nakatatanda ay nandoon pa. Noong hindi pa nagsisimula ang pinakamataas na nakatatanda sa pag-aalaga ng mga bituin. Noong panahon na hindi pa tayo ipinanganak. Sa punto. Sa madaling salita, matagal ng panahon, ang Tianzhenzong ay mayaman, napakayaman. Sinasabing sa pinakamalaking kasikatan nito, mayroong 9 na pangunahing tuktok, 18 na panggilid na tuktok, 3,000 disipulo, mahigit 100 matatandang guro. Ang dambana ng sekta ay gawa sa puting marmol. Ang silid ng mga aklatan ay may 10,000 kasanayan. Ang silid ng alchemy at paggawa ng kagamitan ay kompleto. Noong panahon, ang mga disipulo ng Tianzhen lagi suot ang mga damit na gawa sa cloud brocade kapag lumalabas. Gamit nila ay ang pinakamataas na uri ng flying sword. Sa bawat pagkain may espiritual na bigas. Ang kanilang pagsasanay ay gamit ang mga mataas na uri ng espiritual na bato. Sinasabing kahit ang mga aliping nagwawalis, ay nakakakuha ng 100 pirasong mid-level na espiritu ng bato bawat buwan. Bakit naging ganito na ngayon? Bakit naging ganito na ngayon? Para sa ating guro, siya ay isang baliw sa espada. Para sa ating guro, siya ay isang baliw sa espada. Dapat mag-focus sa pag-aaral si Ginoong A. Naniniwala siyang ang pag-aaral ng espada ang dapat pagtuunan. Sa palagay ni Ginoong Shai, ang pag-aaral ng espada ang dapat pagtuunan. Ang iba ay pawang mga kalokohan lang. Kaya nag-utos siya. Walang alituntang silid para sa alchemy o paggawa ng kagamitan. Walang silid para sa alchemy o paggawa ng kagamitan. Fuluong, walang silid para sa alchemy o paggawa ng kagamitan. Hayaan ang mga disipulo na mag-focus sa pag-aaral ng espada. Noon ay maayos pa. May naipon na ang sekta. Nakatutok ang mga disipulo sa pagsasanay ng espada. Talagang malakas ang lakas. Naging pinakamataas na espadador ang espadador. Naging pinakamataas na espadador ang espadador. Naging pinakamataas na espadador ang espadador. Nasa nangungunang 10 ng mga henyo sa mundo ng pagsasanay. Mayroon tayong 5 sa ating sekta. Ngunit kalaunan ay naubos ang ipon. Hindi marunong magluto ng elixir. Kailangan mong bumili ng mga pil. Hindi marunong gumawa ng mga kasangkapang pang-espiritu. Kailangan mong bumili ng mga magagandang kasangkapan. Hindi marunong magdrawing ng mga simbolo. Kailangan mong bumili ng mga talismans. At saka, sobrang mahal ng mga espada para sa mga swordsman. Paano ba sila nagiging mahal? Kailangan alagaan ang espada. Kailangan ng pag-upgrade at pagkukumpuni. Isang magandang espada. Mahal na kayang tumbasan ang isang bayan. Bakit hindi ka matuto ng ibang kasanayan? Paglikha ng elixir, paggawa ng kagamitan, pagguhit ng mga simbolo, habang nag-aaral ng espada, nagsasagawa ng sideline. Hindi kayang bilhin ang alchemy furnace. Mas mahal ang mga gamot tungkol sa paggawa ng kagamitan. Ang mga materyales na kailangan para sa kagamitan ay mas mahalaga kaysa sa mga gamot. Ang pangunahing kailangan ay may sapat na pera at oras. Mas mabuti pang mag-ensayo ng espada. Tama. Noong nakaraang malaking kompetisyon ng sekta, naiwan ng espada ang mga disipulo ng Yulin sect. Nakipaglaban ako sa anak ng King Yunzong noong huli. Nagtapon siya ng isang bunto ng mga talisman. Agad kong pinutol iyon gamit ang aking espada. Natakot siya at agad na sumuko. At mayroon ding mula sa Hehuanzong. Gusto nilang akitin ako. Pumikit ako at kahit na ganoon, nanalo pa rin ako. Sinabi ng nakatatandang kapatid ng Zen na masyadong matalim ang aking diwa ng espada. Sabi ng mga senior sa Zen na masyadong matalim ang aking espada. Kahit ang kanilang pagninilay ay hindi mapigilan. Ang daan ng mga nag-aaral ng espada, nasa pagiging dalisay. Lesiu. Sige, nalaman ko na ang mga senior ay mga sira sa espada. Sige, nalaman ko na ang mga senior ay mga sira sa espada. Sige, nalaman ko na ang mga senior ay mga sira sa espada. Wow! Magandang umaga, maliit na kapatid na babae. Nakatulog ka ba ng maayos? Walang daga sa kuweba, di ba? Walang daga. Medyo matigas lang. Mas mabuti kung matigas, mas mabuti para sa gulugod. Totoo ba iyon? Yesue, hindi totoo. Matamis ang salita niya at pinapagawa pa niya akong pumiga ng likod niya. Tumahimik ka. Tama, ano ang espiritu ng ugat ni Senior Brother? Bakit hindi ko makita? Si Senior Brother ay may puting espiritu ng ugat. Tinatawag din itong langit na espiritu ng ugat. Bukod sa metal, kahoy, tubig, apoy at lupa. Meron ding langit na espiritu ng ugat. Iyan ay likas. Siksiyong ay ang pinakamagaling sa ating Tianzhenzong. Isa sa 100,000. Maari pang mag-aral. At ang bilis ng pagsasanay ay doble kumpara sa karaniwang espiritual na ugat. Meron bang itim na espiritual na ugat? Meron, tinatawag din na dark spirit root. Karaniwan lang itong lumalabas sa mga talino ng mga demonyo. Yun, dark spirit root. Mataas ba ang potensya nito? Mataas. Pareho itong bihira tulad ng white spirit root. Mabilis din ang pag-aaral nito. Pero, may pagkiling ang mundo ng mga cultivator sa madilim na ugat. Dahil iniisip nilang ito ay ugat ng mga demonyo. Kaya ang mga cultivator na may madilim na ugat, karaniwang itinatago ang kanilang katangian ng ugat. Nagpapanggap na ibang uri ng ugat. Oh.
Kaya kailangan kong itago ng mabuti ang aking dugo ng demonyo, baka isipin na ako ay espiya ng mga demonyo. Maaaring ituring na espiya ng mga demonyo at mahuli. Ngayon, magpakilala ka sa sekta. Bukas, sisimulan kitang turuan sa pagbuo ng katawan. Ito ang lihim sa pagpasok ng ki sa katawan. Tingnan mo. Kung matutunan mo, mabuti. Kung hindi mo matutunan, ayos lang. Paglipas ng ilang taon, dahan-dahan kitang gagabayan. Sa loob ng ilang taon. Ganito ang nangyayari. Ang katawan ng may halo-halong espiritu ay parang salaan. Kakaunti ang tagumpay na makapasok ang enerhiya. Kaya una mong turuan ang katawan at mag-practice ng espada. Pagkatapos mong maunawaan, saka ka matutong magpasok ng enerhiya sa katawan. Kahit na magaling ang iyong ugat at buto. Pero ikaw ay isang di makatotohanang ugat. Walang paraan na makapagpasok ng enerhiya sa buong buhay. Hindi makapagpasok ng enerhiya sa buong buhay. Hindi makapagpasok ng enerhiya sa katawan, ayos lang. Hintayin mo na maging body cultivator ka. Isang suntok ay kayang sumabog ng isang bundok. Sa oras na iyon, makikita ka ng mga superficial cultivators ng Kinyin sect. Kailangan nating umiwas. Mahirap bang pumasok ang espiritu sa katawan? Ipinapakita ko na. Ito ang pagpasok ng espiritu sa katawan. Sumisipsip ng espiritu ng kalikasan at ginagawang sarili. Oh, muli na naman ang limang kulay. Sa Kinyunsong, ang pagsusuri ay ganito rin sa limang silid. Ngunit sinasabi nila na ito ay tinatawag na limang ugat ng espiritu. Hindi maganda. Ikaw, nakapagpasok ka ng enerhiya sa iyong katawan. At nakabuo ka ng walang anyo na espiritual na enerhiya. Mukhang wala talagang kapangyarihan ang junior sister. Mukhang wala talagang kapangyarihan ang junior sister. Likas na ugat ng espiritu. Walang sistematikong pagsasanay. Kaya normal lang na hindi makapag-imbak ng espiritu. Kaya, ito ang pagpasok ng espiritu sa katawan. Hindi mo alam. Hindi mo alam na hindi tinuruan ng tatay ko. Sabi niya ako ay isang henyo. Hindi siya makakapagturo. Hayaan mo akong mag-isip. Naalala niyo ba ang alamat na iyon? Sinasabi mo ba na ang kalituhan ng espiritu? Ang limang elemento ay hindi walang silbi. Ito ay hindi pa nagiging kaayusan. Nakasulat sa mga sinaunang aklat, nang lumitaw ang kalituhan ng espiritu, lahat ng limang elemento ay lumitaw, magulo at walang kaayusan. Naghihintay ng pagsasama ng gintong elixir. Ang limang elemento ay nagiging isa, kayang sumipsip ng espiritu ng langit at lupa. Hindi alintana ang mga katangian ng pagkatalo, ang tinatawag na kalituhan. Ngunit ito ay isang antas na itinakda ng Diyos ng langit upang itago ang pinagmulan ng kaguluhan. Ito ay isang bagay na napakahirap makatagpo sa loob ng 10,000 taon. Napakabuting ugat ng espiritu. 10 beses ng karaniwang nag-aaral. Kaya, ako ba ay sobrang galing? Ikaw ay isang henyo, kaya ba ako ay sobrang galing? Sa hinaharap, magiging sobrang galing ako. Maliit na kaklase. Sa hinaharap, ikaw, napaka-astig. Astig na para pag-agawan ng mga pangunahing sekta. Astig na para umiyak ang King Kusek at humiling sayo. Astig na para umiyak ang King Yunsek at humiling sayo. Hahaha. Akala ko ay sinungaling lang ang tatay ko na ako henyo. Hindi pala niya ako niloloko. Tapos na. Kagandahan ng kalikasan. Ngunit napakamahal nito, hindi ito kayang suportahan ng ilang manto. Tama, pagkatapos makapasok ng enerhiya ang maliit na kapatid, kailangan niyang palakasin ang kanyang pundasyon. Karaniwang mga pil ng pagbuo ng pundasyon, isang piraso ay 100 na batong espiritu, kaya ang kanyang bilis ng pagsasanay. Magkano ang kailangan sa isang buwan para sa mga espiritu? 100 na espiritu ng pait na pil, mid-level na espiritu. 100 na espiritu ng mababang antas na spirit gathering aray. 100 na espiritu ng mababang antas na spirit gathering aray. Bawat session ng bathing with spirit horn, 100 na mababang espiritu. Bawat session ng bathing with spirit horn, 100 mababang espiritu. At bawat buwan ng fruit nutritional supplement, 50 mid-level na espiritu. Buwan ng fruit nutritional supplement, 50 mid-level na espiritu. Araw-araw na pang-araw-araw na spirit key supplement. Hindi natin kayang tustusan. Nalaman ko na hindi ako matuturo ni tatay. Hindi lang siya marunong magturo, kundi hindi siya makapagturo. Tungkol sa maliit na sis na may chow spirit root. Sang-ayon ako, kung malaman ito ng ibang sekta sa labas, siguradong mag-aagawan sila. Takot na baka may hindi gustong lumabas na ganitong talento sa aking Tianjin sect. Nagtatago ng masamang balak, kaya kailangan nating maging mababa ang profile. Mababa ang profile, mababa ang profile, mababa ang profile. Mula ngayon, sa harap ng mga tao, ikaw ay isang karaniwang mailimang ugat. Naiintindihan. Sa loob, subukan nating magtipid ng mga yaman. May tanong ako. Paano kung hindi ko kayang bumili ng peyuandan? Baka, mag-ehersisyo muna.
Makakatulong din ang pag-ehersisyo para sa pagbuo ng enerhiya. Bagamat mabagal pero libre ito. Ayos, gawin natin iyon. Anong pinag-practice ang mga nakatatanda ngayon? Nakatayo sa posisyon. Ang unang hakbang para magpatuloy bilang isang sword cultivator ay manatiling matatag. Kung ang pundasyon ay mahina, lulundag ang lupa at bundok. Kainin ang pinakamatinding paghihirap. Doon ka magiging mas mataas sa iba. Ang maliit na si Mi ay madalas mag-march ng 3/4 oras. Halos mapatay na ang estado niya. Pwede pa bang magtiyaga? Ituturo ko sa iyo ngayon ang unang galaw ng espada. Saksak. Isang galaw lang ba ang kay kuya? Ulitin mo ng 100 beses. Muling 1,000 beses. Kuya. Ilang taon ka nang nagsasanay? 111 taon. Sa isang taong gulang, hawak ang kahoy at nagsimulang sumugat. Kuya, ano ito? Ang baho. Paligo para sa gamot sa pagpapalakas ng katawan. Ito ay kinuha ni Cha mula sa yuling sect ng kusa. Dapat sana para sa pagpapalakas ng mga espiritu at hayop. Pero epektibo rin ito sa mga cultivator sa panahon ng key refining. Isang pangunahing, mura at maganda ang gamit. Ay! Unang beses ni Maestra Munti na pumunta sa bar. Sige, laban lang. Sanayin mo lang, Maestra Munti. Ito ba ang daan patungo sa pagiging henyo? Kahit ang mga henyo ay kailangang magsuka kapag nakarating dito. Ang bilis ng pagsasanay sa Chao Spirit Root. Tiyak na nakakatakot. 3 araw na nasa gitnang yugto ng key refinement. Hindi magagawa ito ng Big Brother noon. Ginamit ko ang 3 buwan noon. Ito ang kaibahan ng isang genius at ng anak ng langit. Pero nakakatakot din ang pagkonsumo ng espiritu. Kung magpapatuloy pa, kailangan na nating magtayo ng spirit gathering aray. Kailangan mong kontrolin ang bilis ng iyong pagsasanay. Maliit na kapatid na babae. Bakit? Masama bang mabilis? Kung masyadong mabilis, hindi matibay ang pundasyon at makakapansin ang iba. Simula ngayon, 2 oras lamang ang pagsasanay araw-araw. Ang natitirang oras ay para sa pagpapalakas ng katawan at pagsasanay sa espada. Sige, ayos lang. Malakas ang pag-uga ng espada. Matatag din ang stance mo. Kaya mong magtiyaga ng kalahating oras. Mabilis ka ring matuto magbasa. Natutunan mo nang isulat ang 3 karakter ng Tianjin set. Ang lakas ng katawan mo ay mabilis ding tumataas. Pwede nang i-upgrade ang herbal bath. Subukan mong idagdag ang buntot ng scorpion sa susunod. Pwede bang hindi na magdagdag? Kung ganon, palitan ang mga paa ng sentipede. Si maliit na kapatid na babae ay nasa gitnang yugto ng pagninilay at nagsisimula sa pagbuo ng katawan. 12 pangunahing galaw ng espada, 308 na mga karakter, 3 na sulat. Kabuang gastos, 1,200 na mababang uri ng espiritual na bato. Balansing inventaryo, 300 na mababang uri ng espiritual na bato. 3/8 katumbas equals 0. Anong sinulat dito? Wala naman. Ay, malapit nang masira ang sekta. Big bro, yumaman ka na. Kumuha ka ng misyon ng pagdadala. Ito ang paunang bayad. Big bro, nakakuha ka ng malaking order. Ilang mga unggoy na may talento sa Lingzong ay pumasok sa Mysterious Beast Maze upang hulihin. Ilang mga talento ng Lingzong pumasok sa mahiwagang digmaan ng mga hunyango upang hulihin. Ilang mga talento ng Lingzong pumasok sa mahiwagang digmaan ng mga hunyango upang hulihin. Mapanganib ba? Antas ng panganib ay 3 bituin. Hindi pwedeng pumasok ng basta-basta ang mga hindi pa nasayuaning pataas. Karaniwan, pinapangunahan ito ng mga matandang elder ng sekta na may dalang mga disipulo para mag-ensayo. Bakit kaya kailangan mag-hire ng senior brother? Karaniwang ilang taon lang ang pagitan bago magsagawa muli ng pagsasanay ang sekta. Karaniwan gusto pumasok. Ang mga disipulo na mababa ang antas ay naglalakad ng magkasama. Kailangan nilang kumuha ng mga bantay. Yung mga disipulo ng Yulingzong, lahat sila may mina sa bahay. Hindi man lang kumikilos ang mga mata kapag kumuha ng bantay. Nakapagpasok na ba ang mga nakatatandang kapatid sa Illusion Beast Maze? Nakapagpasok na. Noon, nagbuo rin kami ng grupo para hulihin ang mga halimaw at ibenta ang mga ito.
Ngunit kadalasang may mga talento at kakayahan ang mga halimaw. Mahirap silang hulihin. Tama, nakatatandang kapatid. Tandaan mong mangolekta ng maraming espiritual na damo at gamot kapag bumalik na ang ikatlong matanda na natuto na. Maaari na tayong magluto ng alkimya. May gusto ka bang kunin, nakababatang kapatid? Espiritual na hayop, huwag. Gusto ko lang na makabalik ng ligtas si Master Brother. CJ. Tandaan mong makipagtawaran. Ang bayad sa paghatid ay hindi bababa sa 500 na mid-level na espiritual na bato. Hindi dapat kulang. Kapag nakita mo ang espiritual na damo o gamot, kunin mo na. Huwag palampasin. Kapag may panganib, tumakbo ka muna. Walang problema sa pera. Kailangan mong ingatan ang buhay. Sa kabuuan, mag-ingat ka. Sa panahon na wala ako. Makinig ka sa mga nakatatandang kapatid na San, Si, Wu at Liu. Mag-aral ka ng mabuti. Huwag kang mag-aksaya ng oras sa pagtakbo. Alaynan. Babalik ko sa'yo. Walang problema, basta tandaan mong dagdagan ang interes. Marami bang utang si Master Brother sa inyo? Mga 380 na piraso ng mid-grade spirit stone. Wala nang bayad sa loob ng 18 taon. Ay, pero tumataas ang interes bawat taon. Sa loob ng 50 taon. Hindi na talaga makakabayad si Datu Ikalawa. Sa totoo lang, sinasadya niya talaga. Sobrang dami ng utang niya. Kaya walang gustong magpautang sa kanya. Maliit na kapatid na babae. Baka masyado kang bilis mag-aral, hindi ba? Mula sa gitna hanggang sa huli ng pag-ensayo. Ang mga ordinaryong tao ay kailangan ng hindi bababa sa 3 taon. Ginamit ko ang 1 taon at kalahati. Ang Big Boss ay gumamit ng kalahating taon. Ang mas batang kasamahan ay 1 araw lang. Ako ay gumamit ng 2 taon. Kaya ba't ako ay sobrang galing? Sobrang galing nga. Pero dito na ang problema. Ang bilis ng pagkonsumo ng iyong espiritu ay 10 beses ng karaniwang yugto ng pagsasanay. Ang halagang ng pagsasama ng espiritu na ito ay 100 gitnang uri ng espiritu na bato. Kapag ikaw ay umabot sa isang bagong antas, mawawala ang 100 espiritu na bato. At saka, ang espiritu sa paligid ay naging manipis. Kailangan ng hindi bababa sa 1 buwan para makabawi. Baka masyado akong nag-aaksaya ng espiritu. Hindi ka namin sinisisi dahil mahirap tayo. Kung mayaman lang tayo, magagamit natin ang mga espiritu na bato para maabot ang yuaning. Maganda ang talento ng nakababatang kapatid na si Tayan. Huwag sayangin. Iyon lang naman ang espiritu na bato, di ba? Maghahanap tayo ng paraan. Alagaan natin ang batang kapatid na si Pina. Ay! Ang ganda ng kalidad nito. Magkano isa? Kailangan ko ng 2 piraso. Ako ang nauna. Ano yan, San Shikshong? Yinming Swan Tai. Iyan ang pinakamagandang materyales para sa paggawa ng espada at paglikha ng kagamitan. Pero ang bagay na iyon ay nagmumula sa impyerno. Hirap makuha. Kung ang aking espada ay maaaring haluan ng huling dilim na bakal, ang tigas ay tataas ng hindi bababa sa 3%. Narinig ko na kamakailan, mataas ang presyo sa itim na merkado. 1 piraso ng kasing laki ng ulo ay maaaring maibenta ng 100 na pangkaraniwang espiritu na bato. 1 piraso ng kasing laki ng ulo ay maaaring maibenta ng 100 na pangkaraniwang espiritu na bato. 1 piraso ng kasing laki ng ulo ay maaaring maibenta ng 100 na pangkaraniwang espiritu na bato. Isang pangkaraniwang espiritu na bato ay katumbas ng ilang mababang uri na espiritu na bato. Ilan ang mababang uri na espiritu na bato na katumbas ng isang pangkaraniwang espiritu na bato? 1 piraso ng gitnang uri ay katumbas ng 100 mababang uri. Kaya isang maliit na piraso ng yung sunti ay katumbas ng 10,000 mababang uri ng espiritu na bato. Ito ba iyon? Talagang yung sunti at mataas ang purong antas. Ang kinang at ang kalidad na ito. Saan mo nakuha ito, maliit na kapatid? Maraming nakokolekta sa malapit sa bahay namin. Saan ba ang bahay mo, maliit na kapatid? Sa malalayong lugar. Ano bang partikular? Ayaw ipaalam ng tatay ko. Sabi ba, mabibenta ang batong ito? Sobrang mabibenta. Kapag mayroon nito, hindi na tayo kailangang magtinda ng karne ng mga halimaw. Nakaligtas ka sa buong sekta namin, maliit na kapatid. Hindi lahat ay dapat ibenta. Magbenta ng 1 piraso. Ang isa ay para sa pag-upgrade ng espada ng mga nakatatandang kapatid. Para sa paggawa ng espada para sa amin. Masyado itong mahal, maliit na kapatid. Kailangan ng mga espada ng mga nakatatandang kapatid na ma-upgrade. At kung lalakas ang espada ng mga nakatatandang kapatid, makakakuha sila ng mas mahihirap na misyon at makakakuha ng mas maraming merienda para bilhan ako ng mas maraming payuandan. Yung Xunti. Tunay na espesyal na produkto ng mundo ng mga demonyo. Isa na lamang ito.
Unang dumating, unang makakuha. Talagang napakaberde ng itim na bakal ng underworld. Ang taas ng purity nito, 150 na pangkaraniwang espiritu na bato. 170, 200. Ay, hindi ba ang mga mahihirap na tao ng Tianjin? Zhao Yuqian, bakit ka nandito ulit? Ako'y nandito lang para makita. Kayong mga dukhang tao, ano na namang basura ang binibenta nyo ngayon? Luma na ang karne ng halimaw na ito, sigurado. Hindi tama ang kulay. Mas malinis pa ang mga kalawang sa bakal na galing sa mineral kaysa sa mga tao sa aming clan. Mas magaling pa ang paggawa ng pintura o basura na bakal. Tungkol naman sa halamang espiritu, hindi pa nga kinakain ng baboy eh. Nahihiya pa kayong ibenta ito. Yinming Swantai, hindi ba ito karaniwang bakal na tinina? Hindi ba ito karaniwang bakal na tinina? Zhao Yuqian. Kung gusto mong makipag-away, sabihin mo na. Kung hindi mo kayang makipagtalo, gusto mo nang makipag-away. Sinasabi ko sa'yo, hindi ako nakikipaglaban sa mga pulubi. O ay, may dala pang maliit na bata. Napakabata pa para maghanap buhay. Sobrang kawawa. Gusto mo bang sumama sa aming King Yunzong? Mayaman ang aming sekta, laging may karne sa bawat pagkain. Bakit? Hindi ba? Ikaw ay isang maliit na pipi. Ang maliit na kapatid na babae ay sobrang nagmalaki. Ang mineral na ito ay may mga benepisyo para sa balat. Ang mineral na ito ay may mga benepisyo para sa balat. Tingnan mo ang aking mga kapatid na lalaki. Gumamit ng espada na gawa sa Yomiang Suantay. Ang ganda ng bawat isa. Napakataas ng purong bakal na ito. Sa tingin ko, tanging ang mayayamang kapatid na lalaki na may ganitong panlasa ang karapat-dapat sa ganitong magandang bagay. Tutu. Magkano? 500 na piraso ng espiritual na bato. Maliit na kapatid na babae, ikaw. Sa isang sulyap, mukhang pangunahing mineral lang ito na ibinibenta sa halagang isa. Sa isang sulyap, mukhang pangunahing mineral lang ito na ibinibenta sa halagang isa. Sa isang sulyap, mukhang pangunahing mineral lang ito na ibinibenta sa halagang isa. Mayamang kapatid na lalaki, napakayaman mo. Hindi mo naman kayang maglabas ng 500, di ba? Sino ang nagsabing hindi ko kayang ilabas? May mina kami sa bahay. Bumili na. Ng mga karne ng halimaw, bakal at espiritual na damo. Kukunin ko lahat yan. Magkano? 50 mababang espiritual na bato. Walang sukli. Para na rin sa inyo yan. Nakita mo ba, ito ang pananaw. Ng mga mayaman ang pananaw. Malaki ang loob ni Kapatid Zhao. Siguradong magiging unang tao si Kapatid Zhao sa daan ng espada. Binenta ko na. Parang tanga siya. Natuwa pa siya kahit na nadaya na. Para lang sa pride niya iyon. Pero ang ganitong tao, parang gusto talagang lokohin. Esan, sa susunod na pumunta siya, lokohin mo ulit siya. Magaling ang ginawa mo, maliit na kapatid na babae. Maliit na kapatid na babae, paano mo nalaman na bibilhin niya? Sabi niya mismo, mayaman ako. Sabi niya, kung mayaman ka, maniniwala ka. Hindi ako naniniwala, siya ang gustong maniwala ako. Tingnan mo. Ang suot at gamit niya ay lahat pinakamaganda. Ipinapakita nito na mahalaga sa kanya. Akala ng iba mayaman siya. Pagdating niya, tinukso niya kami. Ipinapakita nitong gusto niyang pinapahalagahan. Sabi niya, hindi siya nakikipaglaban sa mga mahihirap. Ipinapakita nitong takot talaga siya sa laban. Nagbubulaan lang siya. Ganitong tao. Sinasabi sa publiko na wala siyang pera. Mas masakit pa kaysa sa pagpatay sa kanya. Kaya sinabi ko na nga, napakayaman mo. Hindi ka ba makakalabas ng 500? Pagkarinig niya, syempre, ilalabas niya iyon. Dito, tinatawag itong tumpak na pag-target sa kliyente. Dito, tinatawag itong tumpak na pag-target sa kliyente. Mga tao mula sa King Yunse, bakit sila nandito sa aming teritoryo? Bakit sila nandito sa aming teritoryo? Bakit sila nandito sa aming teritoryo? Ang aming sekta ay nasa gitna ng iba't ibang sekta. Dumarating ang mga dumaan dito upang magpahinga, makipagpalitan. At saka, may malaking proteksyon ang Tianjin. Mas ligtas sa labas. Lalo na dito sa amin, walang bayad sa daan. Kasi kailangan ng tao para mangolekta ng bayad sa daan. Kulang kami sa tao, at baka mag-away kapag naniningil. Baka masaktan sa away. Masaktan, kailangan ng gamot at bayad sa ospital. Naiintindihan na, hintayin mo akong lumaki. Sa panahong iyon, bayad sa daan at pamamahala. Bayad sa kalinisan at sariwang hangin. Walang kahit isang sentimo na dapat mawala. Mura ito. Bumili. Mura rin ito. Bumili. Maliit na kapatid na babae. Kailangan ng bagong damit. Bumili. Kailangan ng maliit na kapatid na babae na matutong bumasa. Bumili. Ito ay matapos kong umalis sa mundo ng mga demonyo. Unang pagkakataon na may bagong damit. Hindi ito nakuha lang. Hindi ito ibinigay ng iba. Ito ay binili para sa akin. Ano ang iniisip mo? Iniisip si Master Brother. Malakas si Master Brother. Walang dapat ipag-alala. Alainan. Kahit na malakas si Big Brother. Pero paano kung sakaling makasalubong niya ang isang malakas na espiritu ng hayop? O kaya ay makasalubong niya ang isang taong masama ang intensyon? Paano kung ganoon?
Kahit na nasira tayo ngayon. Si Zhao ay nakakuha ng 500 na panggitnang uri, at 100 na mababa. Ngunit ang perang ito, para sa akin ay tila patak ng tubig sa dagat. Ang nakatatandang kapatid ay nagpunta sa panganib. Para bilhan ako ng peyuandan. Ang iba pang mga nakatatandang kapatid ay nagbebenta ng mga sirang bagay para kumita ng espiritual na bato. Narinig ko mula sa nakatatandang kapatid. Nalaman ng mga matatanda na ako ay may chaotic spirit root. Nalaman ng mga matatanda na ako ay may chaotic spirit root. Mas naging masipag sila sa pagtatrabaho para kumita ng spirit stones. Hindi pwede. Kailangan kong gumawa ng isang bagay. Ipinakikilala ang prinsesa. Sino ka? Ako ay itinakda ng Demon Lord sa mundo ng cultivators. Ito ay itinakda ng Demon Lord sa mundo ng mga cultivator, responsable sa pagprotekta sa kaligtasan ng prinsesa. Inilatag ng tatay. Bakit hindi ko alam ito? Sinabi ng Demon Lord na hintayin ang oras na kailangan mo. Itong tatay ko, hindi marunong bumasa. Nakakapagtaka na nakapag-ayos pa siya ng mga ganito. Anong pangalan mo? Wala akong pangalan. Codigo, Anino 7. Anino 7. Tulungan mo akong gawin ang dalawang bagay. Una, ipasa mo ang mensahe sa tatay ko. Hindi ko natagpuan ang nanay ko. Pero okay naman ako. Huwag siyang mag-alala. Pangalawa, ipapadala ko sa akin kuya ang isang piraso na mysterious dark ore. Ngayon, medyo mahal ang bagay na ito sa mundo ng pagtataas ng espiritu. Plano kong ipalit ito ng ilang espiritu na bato para makatulong sa gastusin sa bahay. Alaynan. Maliit na prinsesa. Sa totoo lang, ang Yumuksunti ay mahalaga sa mundo ng mga cultivator. Mahalaga ito. Ito ay pinamamahalaan ng batang Panginoon. Anong ibig mong sabihin? Sabi ng batang Panginoon, masyadong mahirap ang mundo ng mga demonyo. Kaya kailangan nating mag-export para kumita ng pera. Pero ang Yumuksunti, sa mundo ng demonyo ay sobra-sobra talaga. Kahit paanong minahan ang mahanap, hindi pa rin tumaas ang presyo. Ang pinuno ay kontrolado ang Yumuksunti. Pinapayagan namin na maglabas ng kaunti bawat buwan. Sa black market ng mundo ng pagtataas ng antas, para tumaas ang presyo, mabagal na ibenta. Sabi niya, ito ay tinatawag na gutom na marketing. Natutunan ito sa mundong ito. May isip pa ang kapatid ko, kung kailangan ng maliit na prinsesa, dito ay dapat may ilang tonelada. Kunin mo na muna ito. Kung hindi sapat, ang aking alipin ay babalik sa impyerno upang kunin pa. Sapat na, sapat na. Anak na prinsesa, may iba pa bang utos? Wala na. Umalis ka na. Ang dami nitong itim na bakal. Paano mo ibibigay sa mga kuya mo? Diretsong ilalabas. Siguradong mamumula ang ulo nila. Kailangan mong mag-isip ng makatwirang dahilan. Maliit na sis, magising ka na, may magandang balita. Kuya, anong nangyari? Mahal na kapatid, hindi ka natulog ng maayos. Nakatulog ka sa gutom. Anong masamang panaginip? Naging mahirap tayo na kahit manto ay hindi na makain. Kailangan na lang kumain ng lupa. Yun, hindi na, mahal na kapatid. Yayaman na tayo. May sulat na galing kay ikalawang guro. Si ikalawang guro na naghanap ng mina sa loob ng 3 taon, nakatagpo sa hangganan ng mundo ng mga demonyo. At nagpadala pa ng maraming mineral, umabot ng 3,000 kilo, at napakataas ng purong kalidad. Maibebenta ito sa halagang 30 na dekalidad na espiritu na bato. Hindi ka nagkakamali. Ito ay mataas na kalidad. Mga kapatid na guro at estudyante, nakatagpo ako sa hangganan ng mundo ng mga demonyo ng isang maliit na deposito ng yin iron ore. Nakapagbuhat ako ng ilang libong kilo. Ipadala muna ito pabalik. Ibaligyan niyo ito para makakuha ng mga espiritual na bato. Para sa maliit na junior na kapatid sa pagsasanay, magpapatuloy akong maghanap. Ipapadala ko kapag mayroon na. Kapag mayroon na ng mga yumaong itim na bakal, makakabili ako ng maraming peyuandan para sa iyo. Sapat na para makapag-umpisa ka na sa pagbuo ng pundasyon. Alaynan. Ako ay may ugat na kahoy. Hindi masyadong kailangan. Yung maliit na piraso na binigay ni Little Sister kahapon, sapat na para mapalakas ang tibay ng aking espada. Hindi ko na kukunin pa. Ako ay may fire spirit root. Ang yuan na ipinasok sa aking espada ay makakapagpasigla sa katigasan nito. Ang yuan na ipinasok sa aking espada ay makakapagpasigla sa katigasan nito. Magdadala ako ng 5 gin. Sapat na ba ang 5 kilo? Baka kumuha na lang ng 10 kilo. Sapat na, sapat na. Magtipid ka. Pwede na ang lupa na ugat kasama nito. Kukuha na lang ako ng 3 kilo.
Ako ay may tubig na ugat, hindi ko ito magagamit. Sapat na ang ibinigay ng junior sister kahapon para ma-upgrade ang espada ko. Sister Disciple kahapon ay nagbigay ng sapat para makapag-upgrade ako ng espada. Ayoko kunin. Sige na, yung natira. Ibenta na lang. Hindi ba kayo mag-iingat para sa sarili nyo? Sa ngayon, sapat na ang aming mga espada. Bibili na lang ulit kapag kailangan na namin sa hinaharap. Ngayon ang pinakamahalaga ay ang pagsasanay ng nakababatang kapatid na babae. Salamat, kapatid na siksi. Salamat sa anong bagay, isang pamilya tayo. Tingnan mo, nakababatang kapatid na babae. Maliit na kapatid na babae, dapat ay sapat na ito para sa iyong pundasyon. Kukunin ko na lang ang 20. Maliit na kapatid na babae, huwag kang magtipid, hindi ito pagtitipid. Ibigay mo na lang ang natira sa mga nakatatandang kapatid. At saka, para makakuha ng mga yaman para kay Pinner. Hindi nyo kayang i-upgrade ang espada. Kunin nyo ang mga espiritual na bato na ito. Ang lakas ng hangin. Pumasok ang buhangin sa mata ko. Ay! Kumusta? Itset, nakapagbuo na. Haha, hahaha. Ay! Nagamit na ang 30 pirasong mataas na uri ng espiritu na bato. Mula sa yaman hanggang sa pagkasira sa loob ng hindi higit sa 3 araw. Ang 30 pirasong mataas na uri ng espiritu na bato ay napalitan ng mababang uri. Ang 30 pirasong mataas na uri ng espiritu na bato ay naging 30. Ang 30 pirasong mataas na uri ng espiritu na bato ay naging 30. Sapat na ito para sa isang ordinaryong tao na mag-aral ng 10 taon. Nakaligtas na naman ba ako sa pera? Hindi kita masisisi, kailangan mo iyan para sa pagsasanay. Ganyan talaga ang mga may Chao spiritual root. Iyan kung may dapat sisihin, tayo'y masyadong mahirap. Walang anuman, sa susunod ay ipapadala na lang ni San Shiksyong ang ilang mineral. Walang anuman, sa susunod ay ipapadala na lang ni Er Shiksyong ang ilang mineral. Palitan kita ng merienda. Mahal na Elder. Elder, nakabalik ka na. Elder, ang hirap ng biyahe mo. Elder, nahulog ka sa dumi. Ito ang Elder Wenshi na nagtatrabaho sa Yulingzong. Ito ang Elder Wenshi na nagtatrabaho sa Yulingzong. Mukhang gwapo. Anong dumi? Ito ang esensya ng espiritu ng hayop. Yung mga espiritu ng hayop ng Yulingzong, ang kinakain ay mga espiritual na damo at prutas. Ang kanilang dumi ay may espiritu. Sa susunod, magtatanim tayo ng espiritual na damo sa likod ng bundok. Gamitin ang ganito bilang pataba. Laki ng mabilis. Ginoong matandang Eldar, nagnakaw ka ng dumi ng espiritu ng hayop. Ano ang tawag dyan sa pagtanggay? Resource reuse. Xiaopin Ru, Xiaopiner. Magandang Elder. CJ, ang ganda ng batang ito. Talagang chaos na espiritu. Ang Tianjin sect ay aasenso na. Kahit panimulang regalo, kaya nitong pigilan ang isang atake mula sa panahon ng pagbabago. Para sa paggugupit ng balahibo ng espiritu na hayop, dalhin mo ito para sa maliit na isekhi na maghabi ng sweater. Gamitin ito para akitin ang demonyong hayop. Isa-isa mong akitin, tiyak na papasok. Mas maraming demonyong hayop, mas maraming kitain. Mula sa bibig ng espiritu na hayop na makuha, linisin ng maayos. Para sa pangalawang anak na bumalik para mag-alchemy. Ang ipon kong sahod ay para sa pag-aalaga sa kapatid na guro. Maging masigasig ka sa iyong pagsasanay, Xiaopiner. May mga gawain pa sa Yulingzong. Kailangan kong bumalik agad, kung hindi, mababawasan ang sahod ko. Ay! Hindi rin madali para sa matandang Elder. Ikalawang matanda.
Hayaan mong tingnan ko. Hahaha. Yung mga bulag na nasa King Yunzong. Ito ay isang Chao spiritual root. Ang sinasabing Chao spiritual root. Bakit ka bumalik, ikalawang matanda? Nagpadala kayo ng mensahe na nagbuo na ng pundasyon ang nakababatang guro. Kailangan kong bumalik para makita kayo. Hindi ka ba magtatrabaho? Nagpaalam lang ako at binawas ang kalahati ng sahod. Sulit. Ang regalong pangkita ay pwedeng gawing isang atake. Yung mga pil na naipon ko, ibibigay ko sa aking munting kapatid na babae. Yung mga halamang gamot, kapag bumalik na ako, tuturuan ko kayong mag-imbak ng gamot. Isang panig na kopya. Huwag ipaalam sa King Yunzong. Ito. Uling na inipon ng kusina. Para sa init sa taglamig. Ikalawang nakatatanda, hindi ka ba nagtatrabaho sa King Yunzong bilang panday? Bakit ka nag-ipon ng ganito karaming bagay? Anong nangyari kay Hugong? Hugong ay isang teknikal na gawain din. Magaling mag-apoy ng fire. Kapag nakikita ako ng elder sa Danfang, magalang sila sa akin. Magaan lang ang pagkuha ng mga gamot at reseta, hindi ba sobra? Elder, ikaw ba ay nanloloob? Anong nanloloob? Ito ay muling alok ng mga resources. Alagaan mo ng mabuti si Xiaopin. Huwag ipaalam sa iba na siya ay may magulong espiritu. Nakatutok ang asawa sa King Yunzong. Kapag may balita, ipaalam agad. Sa likod ng bundok ng Tianjianzong. Elder, alam mo bang lumabas na ang punong guro ng King Yunzong? Yung batang si King Meng. Wala pa. Nasa loob pa siya ng pagsasara. Bakit mo siya tinatawag na yung bata? Maganda ang relasyon ng aming sword sect at ng King Yun sect sa mga nakatatanda. Madalas nakasama ng batang ito ang kanyang guro sa sword sect noong bata pa siya. Yung batang iyon ay isang henyo. Nakapag-aral pa siya ng maraming espada mula sa ating sword set. Nakapag-aral pa siya ng maraming espada mula sa ating sword set. Noong panahong iyon, kasing taas lang niya ito. May dalawa siyang maliit na bon. Silang ang nasa likod ko, tinatawag si Jingyuan na kuya, tinuturuan ako mag-sword. Silang ang nasa likod ko, tinatawag si Jingyuan na kuya, tinuturuan ako mag-sword. Silang ang nasa likod ko, tinatawag si Jingyuan na kuya, tinuturuan ako mag-sword. Tanungin mo siya kung anong ginagawa niya. Nagtataka. Sabi nila siya ang pinakamagandang babae sa mundo ng cultivation. Mag-aral kang mabuti. Sa susunod, magkikita tayo kung may pagkakataon. Ikalawang nakatatandang. Hehe. Talagang kinakailangan bang ulitin ang parehong bagay ng 3 beses? Talagang kinakailangan bang ulitin ang parehong bagay ng 3 beses? Talagang kinakailangan bang ulitin ang parehong bagay ng 3 beses? Ay! Marami bang mga himalang kagamitan? Maliit na Shimey. Kailangang simulan ang tanong mula sa simula. Ang antas ng mga tagapagsanay ay nahahati sa yelo, pundasyon, gintong elixir, orihinal na sanggol, pagsasakatao ng yelo, pundasyon, gintong elixir, orihinal na sanggol, pagsasakatao. Pagsasanay ng enerhiya, pundasyon, gintong elixir, orihinal na sanggol, pagsasakatao ng apoy. Pagsasanay ng kawalang katiyakan, pagsasama, dakilang sasakyan, paglipad sa pagsubok. Habang tumatagal, mas mahirap ang pagsasanay. Sa 100,000 yugto ng pagsasanay ng enerhiya, isang gintong elixir lang ang lalabas, ayos na iyon. Sa 100,000 gintong elixir, magkaroon lang ng 1 yuanying ay ayos na. Ang antas ng Huzi ay pwedeng maging pinuno ng sekta. Pero ang aming Tianjianzong, lahat ng mga elder dito ay Huzi. May mas magaling pa nga. Ang aming pinuno ay nasa GT Fusion na yugto. Pinakamataas ang antas sa 5 pangunahing sekta. 3,000 taon na si Papa. Siya ang Demon Lord. Ano ang katumbas ng Demon Lord sa mundo ng cultivation? Ang 3 matandang nakatatanda ay nagbigay sa iyo ng pananggalang na kasangkapan. Kaya nitong tumagal ng isang atake mula sa nasusunog na Diyos. Ipinapakita na ang mga ito ay pinagsama ang kanilang cultivation at dedikasyon sa paggawa nito. Ang paggawa ng kasangkapan ay napakahirap at nakakapagod. At hindi rin mura. Ang pangunahing bagay ay, kailangan mong mawala ng hindi bababa sa 100 taon ng iyong kasanayan. Siguradong magpapakahusay ako sa pag-aaral. Maliit na sis. Baba ang iyong posisyon ng mga paa ng mas mababa pa. Maliit na sis. Mag-swing ka pa ng 1,000 beses ng iyong espada. Maliit na sis.
Tumakbo ng 10 ulit sa paligid ng pangunahing tuktok. Kung hindi, pumunta rin tayo sa mahiwagang digmaan ng mga halimaw. Hindi pwede. Napakadelikado. Sobrang laki nito. Maraming halimaw. Ang maliit na sisilang ay kakapagsimula pa lang. Papasok na ay paghahatid ng pagkain. Pero hindi ba mahalaga ang mga halimaw? Ang tinatawag na halimaw at espiritu ng hayop ay talagang iisang bagay. Yung hindi pa nasasakupan, tinatawag na halimaw, yung nasakupan na ng kasunduan. Tinatawag na espiritu ng hayop, alam ko ito. Kaya, gaano nga ba ito kahalaga? Mababang antas na halimaw, maaaring ibenta ng 50-100 na gitnang uri ng espiritual na bato. Gitnang antas na halimaw, may halimaw na buto, maaaring ibenta ng 100 na mataas na uri ng espiritual na bato. Ngunit mahirap talunin ang gitnang antas na halimaw, mataas ang kasanayan, mataas ang ilgi. Marunong magtago. Marunong tumakas, marunong tumawag ng kaibigan. Kagaya ng Master Brother na nasa Yuanying stage, hindi mo rin siya basta-basta matatalo, lalo na ang mga mataas na antas na halimaw. Okay. Magsimula tayo sa pagkuha ng mga mababang antas na halimaw para ibenta. Masyadong delikado. Mas mabuting maghintay na lang na bumalik si Master Brother. Nasa loob lang si Master Brother, di ba? Puntahan natin siya at bigyan siya ng sorpresa. Sorpresa, di ba? Makikita tayo ni Master Brother. Ang unang reaksyon ay tiyak na, bakit kayo nandito? At ang pangalawang reaksyon ay mabilis na bumalik. Sa totoo lang, madali lang hulihin ang mga halimaw. Talaga, tumatakbo sila kapag nakita nila ako. Noong nakaraang pagkakataon, ganito ko nahuli ang karne ng halimaw. Noong nakaraang pagkakataon, ganito ko nahuli ang karne ng halimaw. May espesyal na amoy ka ba? Ano bang espesyal na amoy meron ka? Hindi ko alam. Basta tumatakbo lang sila. Kapatid na guro, pupunta tayo sa labas para makipaglaban sa ilang mababang antas na demonyo. Pupunta tayo sa labas para makipaglaban sa ilang mababang antas na demonyo. Huwag magtakbuhan. At saka nandyan ang nakatatandang guro sa loob. Kung talagang makatagpo tayo ng panganib, maari tayong tumakbo para hanapin siya. CJ. Pero may ilang kondisyon. Una, sa paligid lamang. Pangalawa, huwag magtakbuhan. Pangalawa, kapag may panganib, agad na umatras. Pang-apat, makinig sa mga nakatatandang kapatid. Tinataya ko.